Okay, special episode tayo. This is 1720, 1721, and 1722. Tanungin natin yung baraha ng mga fairies. Okay? Baraha ng mga fairies, kung ano ba yung mga nakikita nila sa atin sa ngayon. No? Lalong-lalo na ngayon. Yung ibang tao ngayon, ang dami ng issue sa buhay. Oh, diba? Kaya ayusin na natin yan. Okay. So, first card, ay, don't worry, be happy. Second card, follow your intuition. O, diba? And the third card, begin your new life. Halalagot. Okay. So, ngayon ito, nandito na tayo, diba? Yung don't worry, be happy, siguro sinasabi na dito ni Universe. Kasi parang para kang isang taong susuko na, 'di ba? Yung tatalon ka na hindi mo na alam na magsi-suicide ka na. Kasi dahil sa dinadanas mong problema. Ngayon, sinasabi dito, follow your intuition. So, eto yung intuition na yon. Kung nakikiramdam ka at sa tingin mo, parang merong hindi magandang nangyayari sa buhay mo, kung bakit ka biglang minamalas, bigla kang nagkakasakit, at alam mo yun, yung parang feel mo talagang may kakaiba sa buhay mo. Yun na yun. Tapos doon naman sa mga tao na nasa healing process, di ba? Or nasa proseso na kaya na nilang tanggapin or tinatanggap na nila kung ano man yung mga nangyayari. Tanggapin mo ang panibagong buhay na alok sa'yo. Ito yun. If you have to check on this one, it's a combination of phoenix and a combination of peacock, 'di ba? So yung panibagong bugso sinasabi. Kung dati, no, parang wala kang magawa, na parang nakakulong ka, na parang hindi mo alam. Kasi ganito yung ginagawa. Kung titignan nyo ito, yung focus kayo dito sa mga bilog, may mga ibon sa dyan. Yan o. Nakakulong. No? Hindi mo sila maririnig kahit gusto nilang bigyan ka ng warning. Hindi mo sila maririnig kasi nakafocus ka doon sa mga kabiguan mo sa buhay, doon sa mga pinagsisisihan mo, doon sa mga maling desisyon mong nagawa sa buhay mo. So kung ikaw naman, no, sinasabi dito ni Universe, don't worry, be happy. Sundin mo lang kung ano yung binubulong. Ibig sabihin, matagal nang binubulong ni Universe sa'yo kung ano man yung dapat mong gawin sa buhay. Yun nga lang, hindi mo masyadong naririnig ito dahil masyado ka nga nakafocus doon sa kabiguan. So, ngayon, kung nandito ka sa healing process, dumito ka na, no? Tanggapin mo na yung pagbabago sa buhay mo. Tanggapin mo na may mga bagay na hindi tayo, sabi nito, yung parang gusto natin na, kapag, may panahon kasi na gusto talaga natin ma-solve yung problem, pero hindi talaga ma-solve. May mga panahon na parang nagmamadali ka, yung parang umiinit yung ulo mo pag hindi mo talaga na-hit yung target mo, pag hindi ka na, parang kang nasa traffic. Yung feeling na nagmamadali ka, gumising ka ng maaga, tapos ito, pagkagising mo, ang daming traffic, tapos sa dulo, may aksidente, sa ganito, sa ganyan, di ba? Tapos, sinabayan pa lahat-lahat ng kamalasan. No? Minsan, yung iba nawawala ng wallet, yung iba nawawala na kung ano-ano sa buhay, di ba? So, ito yung buhay ngayon na kailangan mong ayusin. Kailangan mong tanggapin kung ano man yung mga nangyayari sa buhay mo. At kung may dapat ka ayusin, ayusin mo. Ngayon, napahinto ako. Kasi may tumatawag sa cellphone. Okay. So ngayon, ito na yung sasabihin, na putol ako doon. Kung sa pag-ibig ito, no, sinasabi dito, huwag kang magpakamatay dahil lang sa pag-ibig. Kung binubulong ng puso mo na mahal mo pa siya at ayaw mo pang mag-move on, okay lang mag-heal ka, 'di ba? Mag-heal ka muna. Pero dapat kapag dumating na talaga yung panahon na kailangan mo na talagang tanggapin na hindi na siya babalik sa buhay mo,
no? Ipinagpalit ka na niya or iniwan mo siya tapos nagkamali ka ng pinili. O di tanggapin mo na nagkamali ka. Ngayon, kung gagawa ka ng isang 360-degree turn at babalikan mo yung taong tinalikuran mo, subukan mo, 'di ba? Wala namang masama eh. Ang mahalaga, ginawa mo. Kung ano yung tingin mo, gusto mo. Kasi kung hindi mo ginawa, nabalikan siya at kausapin siya. At ikaw na lang magsasarili na mag-a-assume ka kung baka ganito, baka ganyan. O di walang katapusan yung pag-iisip mo. Di tulad ng kausapin mo siya, it's either may continuation or may tuldok na. Pero ang mahalaga nun is andyan na tayo sa puntong ganyan. 'Di ba? Andyan ka na sa puntong kailangan mo na ang buhay mo ayusin, kailangan mo talagang pagtuunan ang lahat-lahat, kailangan mong simulan ang panibagong buhay kasi hindi naman pwede na mamatay ikaw dahil nawalan ka ng asawa or mamatay ka dahil nawalan ka ng ka-live-in partner or hindi naman po pwede na umiyak ka habang buhay. Lalong-lalo na kung meron kang mga tao na dapat mong proteksyonan. Ito yun. Proteksyonan mo ang sarili mo. Kasi kailangan ka pa ng mga taong nasa paligid mo. Hindi ibig sabihin na nabigo ka sa pera or nabigo ka sa pag-ibig ay hihinto na ang mundo mo. Hindi pa. Kasi yung mundo ng pag-ibig ay isang aspeto lang ng buhay natin. Yung financial losses natin, isang aspeto lang din ng buhay. Marami pa tayong obligasyon, marami pa tayong dapat solusyonan, at marami pa tayong dapat i-consider sa buhay natin. Ito yung konsiderasyon na bigyan naman natin ng kaligayahan ang sarili natin. Na kung hindi tayo pinagpala na magkaroon ng asawa, na magkaroon ng ka-live-in partner, o magkaroon man ng boyfriend, then you enjoy yourself while waiting for the exact time kung kailan talaga gusto ng panahon na magkaroon ka ng sarili mong partner sa buhay mo. Dahil mararamdaman mo yan eh. Mararamdaman mo. So wag mo pa ipagdamot sa sarili mo na i-enjoy mo i-enjoy mo yung buhay mo. Dahil hindi naman kailangan ng maraming pera para ma-enjoy ang sarili. Ayusin mo. Tignan mo sa salamin sarili mo, ikaw pa ba yan? 'Di ba? Tignan mo kung gaano ka-stress ang buhay mo na nakafocus ka lang sa iisang aspect. So, wag mong tapusin ang lahat dahil lang sa pag-ibig, wag mong tapusin ang lahat dahil lang napahiya ka at nawala yung negosyo mo, nawalan ka ng maraming pera, 'di ba? Hindi ganoon. Dahil may dahilan ng Diyos o may dahilan ang universe kung bakit sila tinanggal sa buhay mo. Posible, kailangan mo ring matuto. Posible, kailangan mo ring magising, mauntog sa katotohanan. At baka hindi pa talaga sila ang para sa'yo. At may mas maganda, mas may mabuti, mas may mabait na karapat-dapat para sa'yo na mahalin ka, respetuhin ka. Hindi man siguro ganun kayaman, pero yung pinakamaganda is totoo, tapat sa'yo, mahal ka, handa kang ipaglaban, handa kang ipagmayabang sa buong mundo. Kasi yun yung mga bahagi ng buhay natin sa buhay pag-ibig na proud sila na ikaw ang kasama nila sa buhay. Proud sila na ikaw yan, no? Na hindi ka ikinakahiya, hindi ka man in general talaga. Yung pag-ibig kasi hindi naman sukatan ng pera. Yung pag-ibig is sukatan ng respeto. Sukatan ng pagmamahal, sabay ng pagharap sa lahat ng pagsubok sa buhay mo. So kung lagi kayo nag-aaway, nagsusumbatan, nagbibilangan, ibig sabihin wala nang respeto yun. So wag kang maniwala kapag sinabi niyang mahal ka pa niya pero hindi ka na niya nire-respeto. Dahil ang totoong pag-ibig may respeto sa'yo. At hindi ka sinasaktan pa ulit-ulit. Okay?
move tayo sa English episode natin. Good evening!